Nagkakaintindihan daw ang buong kapatiran kapag Biblia ang pinag-uusapan. Sapat na raw ang Biblia at doon daw nakabase ang kanilang mga doktrina o yung mga pinaniniwalaan. Kahit hindi na magbasa ng anumang referensya. Aba, teka muna, kung totoo yan, bakit sila gumagamit ng iba't ibang referensya kung ganun? Sinasabi ng INC na tanging ang Biblia lamang ang saligan o batayan ng kanilang mga katuruan at pananampalataya sa kanilang worship, prayer meeting, propaganda o anumang pagtitipon ay nandoon ang Biblia na kung kinakailangan ay kanilang babasahin. Kaya nga sa mga nakaraan nating episode ay nasabi natin na marami at iba't ibang version pa ng Bible ang ginagamit nila. Ang napapansin naman ng iba na nagiging batikos na rin sa iglesia ay hindi raw yun totoo, na Biblia lang ang ginagamit nila. Ang totoo raw ay gumagamit din ang Iglesia ni Cristo ng mga referensya, mga libro, magazine, dyaryo, electronic o internet publications at mga kagaya nito. Kaya nga ang konklusyon ng mga laban sa iglesia ay mga sinungaling daw ang mga iglesia. Iba raw ang sinasabi nila sa ginagawa nila. Ganon. Ito ang ilang tanong tungkol dyan mga kababayan. Totoo ba na liban sa Biblia ay gumagamit din ang INC ng mga referensya kagaya ng mga nabanggit natin sa itaas? Kung totoo na gumagamit nga ang INC ng mga referensya ay bakit at sa anong kadahilanan? At kung sakali naman, ibig sabihin ba nun ay sa mga referensya na binabasa nila nakabatay ang kanilang doktrina o mga katuruan? Masama bang gumamit ng mga referensya sa pagsusuri at sa pagtuturo ng pinaniniwalaan? Kailangan ba talaga at hindi maiiwasan na sa pangangaral ay gumamit at magbasa ng mga referensya? Kagaya po ng dati ay sana ay nasusundan po ninyo mga kababayan. Kapag sinagot po natin yung panghuling tanong, kailangan ba talaga at hindi maiiwasan na sa pangangaral ay gumamit at magbasa ng mga referensya, ay masasagot na rin po natin yung iba pang katanungan. Mabilis po ang sagot ni Kadamyan at ng kapatiran dyan sa tanong na yan. Kung sila-sila lang daw ay hindi na kailangan ang referensya. Di na raw nila kailangan yun . Nagkakaintindihan daw ang buong kapatiran kapag Biblia ang pinag-uusapan. Sapat na raw ang Biblia. At doon daw nakabase ang kanilang mga doktrina o yung mga pinaniniwalaan. Yun daw mga terminolohiya, propesiya at mga kagaya nito at ang mismong lingwahe ng Biblia ay nauunawaan daw nila ang mga kahulugan kahit hindi na magbasa ng anumang referensya. Aba, teka muna, kung totoo yan, bakit sila gumagamit ng iba't ibang referensya kung ganon? Alam po ba ninyo ang tanging dahilan? Para daw po sa inyo o sa atin. Opo, sa atin. Para raw sa atin na hindi naniniwala sa binabasa nila sa Biblia. Sa Biblia na mga relihiyon natin ang nagsalin, Sus Maria Joseph, realidad daw sa pangangaral ng INC na kinu-question natin yung binabasa nila sa Biblia. Halimbawa ay yung kahulugan ng mga salita, mga propesiya at katuparan ng mga ito at iba pa. Kaya napipilitan sila na magbasa ng mga referensya para patunayan yung katotohanan ng sinasabi nila na nasa Biblia na hindi natin pinaniniwalaan. Baka raw sakali na tayo na hindi naniniwala sa binabasa nila sa Biblia ay maniwala sa referensya. Gets nyo po ba? Halimbawa, yung pahayag sa Biblia na paghatol. Ayan, nababasa po ninyo sa inyong screen. At huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Para sa iglesia, yung pagkakagamit ng salitang paghatol dyan ay nangangahulugang pagboto. Kaya pagkakaisa sa pagboto, unity vote kapag may halalan. Tayo naman ay tutol. Hindi naman nakalagay yung boto o pagboto. Ang nakalagay ay paghatol. Hatol. Kayo po, pakiramdaman nga po ninyo ang inyong sarili.
kung hindi po kayo kasama sa tumututol. Dahil dyan ay napipilitan ang INC na basahan tayo ng diksyonaryo na ang isa sa meaning ng paghatol ay pagboto. Ang problema, pati ang kahulugan ng diksyonaryo ay hindi natin pinaniniwalaan. Pero kapag may halalan o eleksyon, ay bukang bibig natin yung paghatol. Kagaya nito. Hatol ng Bayan 2022. Sa makasaysayang araw ng ating halalan. Ano raw? Halalan. Araw ng paghatol. Hatol ng bayan. E di yun na nga, pagboto nga. Ang gusto ba natin ay mabasa mismo sa Biblia yung salitang pagboto? Pagkaganyan po, napakalimitado ng bokabularyo natin. Di ba hahanapin natin yung kasing kahulugan nun? Ano ang option natin ngayon? Referensya, di po ba? Yung salitang makipamatok, gaya niyang nababasa ninyo, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga hindi sumasampalataya. Para sa INC, yung pagkakagamit ng salitang makipamatok dyan ay pag-aasawa ang tinutukoy. Kaya ang isang kahulugan niyan ay huwag mag-aasawa sa hindi kapatiran sa iglesia. Kaya bawal sa kanila ang gayong gawain, itinitiwalag nila sa samahan. Marami naman sa atin, kagaya ng dati, ang kino-question yan. Ang nakalagay daw ay pakikipamatok, hindi naman pag-aasawa. Mali daw ang pagkaintindi ng INC. Dahil sa atin na mga tutol ay kinakailangan na naman ng INC na gumamit ng referensya. Dictionary, halimbawa na ang kahulugan sa pakikipamatok ay pag-aasawa. Ang tanong, tama ba naman ang INC sa pakahulugan nilang yan? Sinubukan kong hanapin ang kahulugan ng makipamatok sa Google at iyan po ang lumitaw eh. Ano ang ibig sabihin ng huwag makipamatok? Ang parirala na huwag makipamatok ay nanggaling sa 2 Corinthians 6:14. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Sa anong gawain daw malimit na inilalapat ang berso na yan, 2 Corinthians 6:14. Kung itutuloy natin ang paliwanag sa Google, sinasabi na at malimit na inilalapat ang mga talatang ito sa paksa ng pag-aasawa. Ulitin po natin yon. At malimit na inilalapat ang mga talatang ito sa paksa ng pag-aasawa. Plano ng Diyos para sa lalaki at babaeng mag-aasawa na sila ay maging isang laman. Isang relasyon na napakalapit na ang isa ay literal na nagiging bahagi ng isa. Ang pakikipag-isa ng isang mananampalataya sa isang hindi mananampalataya sa matrimonyo ng kasal. Di pag-aasawa po talaga ang tinutukoy, kasal eh. At ano daw ang sama pagka yung isang mananampalataya ay nakipag-isa doon sa hindi mananampalataya sa pamamagitan ng kasal? Yan nakalagay po. At tiyak na ang resulta nito ay isang napakamasalimuot na relasyon. Pwede naman nating tanggihan ang paliwanag na iyan. Pero tandaan na hindi na po INC ang nagsasabi niyan, kundi si Mang Google na isang referensya, pambihira. Buti pa si Mang Google, bukas po ang isipan. Kahit wala raw ang paliwanag na yan ni Mang Google, sabi ni Kadamian, ay noon pa naiintindihan ng kapatiran na pag-aasawa ang tinutukoy niyan. Noon pa, hindi pa tayo ipinapanganak. Ayaw lang natin tanggapin ngayon. Mabuti pa ang bola na nakikita po ninyo. Ayan, hesitant sa una, nasumyot. Pero sa huli, ayun, pumasok din, score ng nag-shoot. Yung iba kasi, nakatigasan na lang eh. Wag lang maamin na tama ang INC. Ilan lang po ang mga yan, paghatol pa lang yan at pakikipamatok. Mga salitang ginamit sa Biblia na yung pakahulugan ng INC ay ayaw nating tanggapin. Kasi baka mas gusto natin na sa referensya maniwala kaysa sa Biblia. Ilan pang dahilan bakit kailangan nilang gamitan tayo ng referensya
Alam naman natin na may mga propesiya sa Biblia na ang katuparan o kaganapan ay sa panahon natin o sa modernong panahon o sa panahong tapos na ang Biblia. Halimbawa, World War I at World War II. Sinong magsasabing walang propesiya sa Biblia ang mga yan? Babasahin niyo po ba ang katuparan yan sa Biblia? Sige nga po, kung mahahanap po ninyo. Baka naman sabihin ng mga mangangaral natin na wala nun. Walang propesiya tungkol sa World War I at World War II sa Biblia. Aro, Diyos ko, nagtuturo ng kaligtasan pero walang alam sa mga propesiya tungkol sa pandaigdigang mga digmaan. Propesiya kay Martin Lutero, mapaminsala at nakamamatay na mga sakit, malalakas na paglindol, pag-unlad ng teknolohiya. Siyempre, hindi natin mababasa sa Biblia ang katuparan ng mga yan. Ay saan po natin babasahin? Sa mga libro, sa mga referensya, sa history books, pwede rin sa electronic sources, depende sa kung ano ba yun. E di gagamit talaga tayo ng referensya. Pero sabi pa rin ni Kadamyan ay hindi raw ibig sabihin nun ay sa mga referensya nakabatay ang mga katuruan nila. Ang mga referensya raw ang ilan sa nagpapatunay sa pagiging tunay ng kanilang katuruan na nakabase sa Biblia. Simple po intindihin, di po ba? May mga propesiya naman siyempre na mababasa rin sa Biblia ang kaganapan. Halimbawa, yung kay Juan Bautista, ang hula tungkol sa kanya ay nasa Biblia. Yung katuparan nun ay nasa Biblia rin. Yung kay Cyrus the Great, ganun din. Yung kay Lord Jesus Christ mismo, natural, Biblia ang babasahin natin at hindi referensya dahil ang kaganapan ng mga yon ay nasa Biblia nga po. Puntahan naman natin yung doktrina ng INC na paglitaw ng INC sa Pilipinas noong 1914. May mga propesiya silang binabasa tungkol dyan na nasa Biblia. Yung panahon at lugar ay inilalarawan din. Nung itinuro nila, ayaw nating paniwalaan. May binabasa silang patotoo sa mga referensya bilang katunayan. Baka matulungan tayo ng mga referensya. Ito ang masakit dyan. Kung yung sinasabi ng referensya na patotoo sa sinasabi sa Biblia ay hindi pa rin natin paniwalaan. Wala na tayong paniniwalaan. Liban sa chismis at walang kasusta-sustansyang usapan. Kagaya po nito. Kung totoo daw na may propesiya sa Biblia ang INC at si Ka Felix, ay dapat daw ay mababasa rin sa Bible ang pangalang Felix Manalo at ang pangalang Pilipinas, Sus Maria Josep. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Narinig ko naman sa isang mangangaral, sa berso na iyan ay tao sa Jesus na mahal. Pero malinaw din daw sa berso na iyan na Diyos din si Jesus, yun daw ang katotohanan. Sa kung bakit daw ay napakasimple lamang. Sinabi ba ni Jesus na hindi siya Diyos? Wala naman. Kaya sa paniniwala nila hanggang kamatayan, Diyos din si Jesus at hindi tao lamang. Ano ba talaga mga ate at kuya? Sa usapang iyan, saan tayo papunta? Kilitiin nga po natin ang argumentong iba-iba. Sa susunod na episode, magkarinigan kita. Shoutout nga po natin ang ilang taga-subaybay natin gaya ni na Ai-chan dyan sa lokal ng Kawasaki, distrito ng Tokyo. Kumusta po kayo dyan sa Japan? Kay Jonida Pontihosya, si Jorge Magwale ng lokal ng Opol, Misamis Oriental, kay Georgie Portis sa lokal ng Sinaliw, Cavite South, si Benny Liwanag at sa kanyang mga apo na sina Aisel, Veren, RL at ang bagong silang nakambal na sina Alexia at Von. Sana po ay manatili silang malusog at lumaking matatalino at masayahin at syempre masunurin po sa mga magulang. Congrats po ulit sa inyo. Shoutout din kay Ariel Hariolne at sa kanilang lokal dyan sa Sagay, Camiguin, distrito ng Gingoog City. Shoutout daw natin ang mga kapatiran sa buong mundo. Kumusta po kayo mga kapatiran? Kay Roxanne Rosas sa lokal ng Pilar, distrito ng Bataan. Kumusta ka na? Kay Hanky Donkey at sa lokal nila dyan sa Mandawi City. Si Lorena San Pedro dyan sa lokal ng San Ricardo, Talavera, Nueva Ecija. Congrats po sa bago po ninyong sambahan dyan.
Kay Romel Diaz dyan sa lokal ng Tejero, distrito naman ng Cavite. Ganun din kay Larry Elnar dyan naman sa lokal ng Santolan, MME. Kay Randy Balondro at sa lahat ng kapatid dyan sa lokal ng Christchurch, New Zealand. Kumusta po kayo dyan? Kay Oliver Negrido dyan sa Guagua, Pampanga. Kay Ronel Roderos ng lokal ng Abar, distrito ng San Jose, Nueva Ecija. Ganon din kay Charmaine Moira Roderos, Jovelyn Roderos at Ronel Roderos. Salamat po sa inyong suporta. Kay Noli Empeño, kumusta ka na? At kay Romeo Gueco, dyan pa rin sa Vancouver, Canada. Gusto ko rin pong magpasalamat sa mga tagapanood po natin sa iba't ibang lugar, maging dyan po sa Spain, sa Sweden, USA, Italy, maging dyan po sa Japan, Canada, Hong Kong, New Zealand, at maging dyan po sa Pampanga, Davao, at saan-saan pa. Ingat po kayo lagi, saan man po kayo naroroon. Salamat po.